Ang pelikulang tampok natin ngayon ay ang Indian drama adventure film na may pamagat na 777 Charlie, na ipinalabas noong 2022. Sa isang liblib sa lugar sa India, makikita ang maraming asong nakakulong sa bakuran ng isang bahay, kung saan pag-aari ng isang taong nagpapatakbo ng ilegal na bentahan ng mga aso. Nang gabing iyon, isang aso ang nagpupumiglas sa kanyang kulungan, at nang tuluyan itong makatakas, wala itong ginawa kundi ang tumakbo ng tumakbo papalayo sa pinanggalingang bahay. Kung saan-saan na lang ito nakarating, at sa mga napupuntahang niyang lugar, malimit siyang habulin ng mga galit na tao. Kaya naman hindi siya tumitigil sa pagtakbo, hinahanap niya ang tamang lugar na kanyang matitirhan. Hanggang mapadpad siya sa tahimik na Chinmaya Colony, kung saan isa sa mga nakatira roon ay si Dharma. Bata pa lang si Dharma nang mamatay sa aksidente ang kanyang pamilya. Mula noon namuhay mag-isa si Dharma, nabalot na ng kalungkutan ang buhay nito. Sa kanyang paglaki, dala-dala pa rin niya ang pait sa sinapit ng kanyang pamilya. Para makalimot, dinadaan na lang sa panunood ng TV, paninigarilyo at pag-iinom hanggang sa malasing, kaya naman bihira na ito magkaroon pa ng oras para linisin ang kanyang bahay. Ang kagandahan kay Dharma, hindi ito pabaya sa trabaho, maaga itong naghahanda para pumasok, ni minsan hindi pa ito na late o nag-absent, kaya naman 3 taon na siyang hinihirang na Employee of the Year. Pero dahil sa tahimik at palaging seryoso, wala ni isang kaibigan sa kumpanya si Dharma, kontento na itong walang kausap, nakatuon lang palagi ang atensyon nito sa kanyang ginagawa. Pero sa kanilang lugar, kinatatakutan nila si Dharma, sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak na kukunin sila ni Dharma kung magpapasaway sila. Ganun pa man kahit imbitahan na ng mga kapitbahay si Dharma, hindi pa rin nakikihalubilo sa kanila ito. Ugali na nitong ayaw makialam para hindi rin pakialaman ng iba ang kanyang buhay. Isang gabi nagkaroon ng party malapit kina Dharma. Naroon din ang aso na natatakot sa naririnig na mga paputok. Dahil sa ingay, naistorbo ang pagtulog ni Dharma, bumangon ito at pumunta sa party, biglang nagkagulo ng pagsisipain ni Dharma ang mga organizer, nagpulasan ang mga tao habang isa-isang sinisira ni Dharma ang mga speaker at ilaw sa stage. Nasaksihan lahat iyon ng aso, napahanga ang aso kay Dharma at inisip nitong si Dharma ang kanyang kaligtasan. Kaya nang bumalik ng bahay si Dharma, nakasunod na sa kanyang likod ang aso. Mula noon kapag lumalabas si Dharma para bumili ng pagkain, lihim na nakasunod sa kanya ang aso. Dahil wala ng oras para magluto, araw-araw pumupunta si Dharma sa tindahan ng mag-asawang matanda, para bumili ng sigarilyo at pagkain niyang pastel. Palaging pinapayuhan ng matandang babae si Dharma na tigilan na nito ang paninigarilyo, pero hindi naman pinapansin ni Dharma ang pagmamalasakit sa kanya ng mga matanda. 2 pastel lang ang binibili ni Dharma, pero palagi itong dinadagdagan ng 1 pastel ng matandang babae. Kaya kinabukasan itinatapon na lang niya sa basurahan ang sobrang pagkain, na siya namang inaabangan ng aso. Hanggang isang araw na malakas ang ulan nagulat na lang si Dharma na pumasok na ang aso sa kanyang bakuran, na agad din naman niya itong pinalabas, pero kahit basang-basa na ng ulan, hindi pa rin umalis ang aso sa tabi ng bahay ni Dharma. Lumipas ang ilang araw, tuwing umaga, nakaabang na ang aso, alam na nito ang oras ng pagtapon ng sobrang pagkain ni Dharma. Minsan habang naglalakad papauwi si Dharma, nakita niyang sunod ng sunod sa kanya ang aso. At nang malapit na siya sa kanilang bahay, aksidenteng nasagasaan ng motorsiklo ang aso. Nasugatan ang aso at hindi na ito nakabangon, tumakbo ang mga tao at tinulungan ang nakamotorsiklo, pero wala ni isa man ang lumapit sa aso. Nagalit ang mga tao kung paano nagkaroon ng aso roon dahil ipinagbabawal nila ang aso sa kanilang lugar. Nabigla man si Dharma, pumasok na lang ito ng bahay. Eksakto namang nakita niya sa TV ang kanyang paboritong aktor na si Charlie Chaplin, na may alagang aso. Nabuhay sa dibdib ni Dharma ang konsensya, naisip niyang dahil sa kasusunod sa kanya ng aso kaya na-aksidente ito, at alam niyang pababayaan lang ng mga tao ang aso na nakahandusay lang sa kalsada. Maya-maya lumabas ng bahay si Dharma saka binuhat nito ang aso at inilagay sa bag na nakakabit sa motorsiklo. Dinala ni Dharma sa veterinary clinic ang aso, napansin nilang natatakot sa karayom ang aso, pero kalaw na'y napakalma pa rin nila ito at ginamot ang sugat. Nang makausap ni Dharma ang veterinaryo na si Ashwin, sinabi ni Dharma na babayaran na niya ang bills para makauwi na siya at iiwan na lang niya ang aso sa clinic dahil hindi naman siya ang may-ari. Pero hindi pumayag si Ashwin, sinabi nitong kukupin muna ni Dharma ang aso kahit 4 na araw, agad na lang nilang tatawagan si Dharma kung makahanap na silang mag-aampon sa aso. Bawal sa kanilang lugar ang mag-alaga ng kahit anong hayop. Nilagyan niya ito ng taki para walang makakita, maliban sa batang si Adi. Sinenyasan ni Dharma si Adi na huwag mag-ingay. Nakuha naman ni Adi ang ibig sabihin ni Dharma. Sa unang gabi hindi makatulog si Dharma, kahol ng kahol ang aso, kaya naman pabalik-balik niyang pinatatahimik ang aso na baka may makarinig na kapitbahay.
At sa unang pagkakataon, hindi makapagtrabaho ng maayos si Dharma dahil napupuyat ito sa ingay ng aso, dagdag trabaho din sa kanya ang paglilinis ng nagkalat na dumi nito. Dahil doon nagdesisyon si Dharma na dalhin ang aso sa park, sa kanya iniwan ito. Pero makalipas lang ng ilang minuto, may kumatok sa kanyang pintuan. Nagulat si Dharma dahil si Adi ang bumungad sa kanya. Sinabi ni Adi na nakita niya ang aso sa park kaya dinala niya ulit ito pabalik. Walang nagawa si Dharma kundi kupkupin muli ang aso, pero sa pagdaan ng mga araw, malaking perwisyo ang aso kay Dharma. Naroong ginigising ng aso si Dharma sa kasarapan ng tulog nito. Naroong galit na galit si Dharma dahil sobrang pakialamero ang aso. Hindi na nakatiis si Dharma, tinawagan na niya si Ashwin. Sinabi ni Ashwin na dapat bilhan ni Dharma ng tamang pagkain ng aso para gumanda ang katawan nito, nang sa ganun maraming magka-interes kung i-post na nila sa Facebook ang aso. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Ashwin. Sinabi nito na mayroong interesadong umampon sa aso, kaya umuwing maaga si Dharma. Subalit nagulat siya nang maabutan niyang magulong-magulo ang bahay. Sa galit ni Dharma hinabol niya ito, eksakto namang dumating ang mag-aampon sana. Kaya nang makita nilang pasaway pala ang aso, kahit anong pakiusap ni Dharma, hindi na nila itinuloy ang pag-ampon dito. Dumating ang mga kapitbahay ni Dharma. Nagkaisa silang nagreklamo at ibig nilang pagbawalan si Dharma na mag-alaga ng aso sa bahay. Nagalit si Dharma, sinabi nitong gagawin niya ang gusto niya dahil siya ang may-ari ng bahay. Hinamon ni Dharma na pumasok sa kanyang bakuran kung sino ang matapang na gustong lumaban sa kanya. Natakot ang mga tao at isa-isang umalis. Muling tinawagan ni Dharma si Ashwin, hiniling nito na hanapan muli ni Ashwin ng mag-aampon sa aso. Pinayuhan ni Ashwin si Dharma na kunan muna niya ng lisensya ang aso para maging legal ang pag-advertise nila sa Facebook. Ang sumunod na araw, pumunta si Dharma sa Animal Welfare Program para kumuha ng lisensya sa aso. Nakaharap niya roon ang pasimuno ng programa na si Devika. Nagulat sina Devika, nang malaman nilang pastel lang ang pinapakain ni Dharma sa kanyang aso. Bagamat binigyan pa rin ni Devika ng lisensya si Dharma, duda pa rin ito sa totoong layunin ni Dharma sa pag-aalaga ng aso. Kaya naman ang sumunod na araw, bumisita si Devika sa bahay ni Dharma, para siguraduhin nito na maayos na trinatrato ni Dharma ang aso. Bagamat walang nakitang mali si Devika, binalaan niya si Dharma na may malaking kaparusahan sa sinuman na magmamaltrato sa kanilang mga alagang aso. Nang makaalis na sina Devika, sinundan ni Dharma ang aso sa labas at sinigawan itong pumasok. Ng mga oras na yun, nasa labas ang kapitbahay ni Dharma na pilit na sinisingil ng isang lalaking inutangan nila. Natakot ang naniningil, na inakalang siya ang sinisigawan ni Dharma kaya mabilis itong umalis. Samantala nang lalapitan ni Dharma ang aso, biglang nanikip ang dibdib ni Dharma. Nakaramdam ito ng panghihina hanggang mapahiga na lang siya sa lupa. Agad ding lumapit ang aso, na parabang nagtatanong kung anong nangyayari kay Dharma. Dahil sa walang tigil na pagkahol ng aso, nakita ng mga kapitbahay si Dharma kaya agad silang tumawag ng ambulansya. Habang papunta sa ospital ang ambulansya, tumatakbong nakasunod naman sa kanila ang aso. At hanggang pagpasok sa ospital kay Dharma, nakasunod pa rin ang aso. Sa emergency room, sinabi ng doktor na kaya nang hina si Dharma ay dahil resulta ng kanyang sobrang paninigarilyo. Nang mapatingin sila sa labas, nakita nilang hindi mapakali ang aso na parabang sobrang nag-aalala ito para kay Dharma. Nakaramdam ng kasiyahan si Dharma, na pagtanto niyang may isang nilalang na nagmamahal sa kanya, at kung hindi sa aso, malamang walang nakapansin at hindi siya nadala agad sa ospital. Habang nagpapahinga si Dharma sa kanyang bahay, pinagmamasdan niya ang aso na sinisira nito ang mga sigarilyo. Nakukonsensya si Dharma, na sa kabila ng masamang trato niya sa aso, hindi siya iniwan nito at parang isang kapamilya na may malasakit sa kanya. Ang sumunod na araw habang naghahanda si Dharma para pumasok sa trabaho, napansin niyang tuwang-tuwa ang aso kapag nakakakita ng commercial ng ice cream sa telebisyon. Kaya nang papauwi na si Dharma, naisipan niyang bilhan ng ice cream ang aso, gaya ng dati, sabik na sumasalubong sa kanya ang aso. Pero nagulat si Dharma nang dumating si Ashwin, kasama nito ang isang pamilya na interesadong umampon sa aso. Habang kinukuha na nila ito, nagdadalawang isip si Dharma na ibigay ang aso, dahil kung kailan itinuring na niyang parang kapamilya ito, saka pa ito mawawala sa kanya at maaaring hindi na niya makikita pa. Alam ni Dharma na ayaw sumama ng aso, pero inisip na lang ni Dharma na mas mapapabuti ang kalagayan nito sa ibang mag-aalaga. Nasanhay na si Dharma na kasama sa bahay ang aso, at sa pagkawala nito, naramdaman muli ni Dharma ang kalungkutan katulad ng naramdaman niya nang mawala ang kanyang pamilya noon. Dahil doon, nagtaka ang mga kasamahan niya sa trabaho na naging mainitin ang ulo nito. Makalipas ng ilang araw, tumawag si Ashwin at sinabi nitong ihatid ni Dharma ang lisensya ng aso sa bahay ng mga umampon dito.
Pero laking gulat ni Dharma nang maabutan niyang nagtatago ang mga bata at magulong-magulo ang bahay. Naroon din ang may-ari ng bahay na galit sa naampon nilang aso dahil ayaw itong sumunod sa kanila. Pero nang makita si Dharma agad itong tumakbo at lumapit. At ilang saglit pa, tuwang-tuwa si Dharma na dala-dala na pauwi ang aso. At mula noon parang nagkaroon muli ng pamilya si Dharma. Araw-araw, walang ibang kasama si Dharma kundi ang aso. Naging magkasundo sila. Lalo pang naging masaya sa loob ng bahay ni Dharma dahil sa pakikipaglaro ng batang si Adi sa kanyang aso. Sinabi ni Adi na tinuruan niya ang aso kung paano ang pagkilos kung nagpapasalamat. Nagulat naman ang mga katrabaho ni Dharma sa pagbabago nito na naging masiyahin na. Hanggang maisipan na ni Dharma na bigyan ng pangalan ang aso na Charlie, kung saan galing sa pangalan ng paboritong aktor sa telebisyon ni Dharma na si Charlie Chaplin. Naisipan din ni Dharma na kunin ang lumang bathtub, at matyagang ginawa niya itong sidecar ng kanyang motorsiklo, nang sa ganun maisama niya si Adi at Charlie sa pamamasyal. Sa pagdaan ng mga araw, para ng kapatid ang turing ni Dharma kay Charlie, nakita rin ni Dharma na ayaw ni Charlie na makita siyang naninigarilyo, kaya naman natuwa ang dalawang matanda nang sabihin ni Dharma na hindi na siya bibili pa ng sigarilyo. Makalipas ng maraming buwan, naabutan ni Dharma na mahina si Charlie at nagsusuka. Nag-alala si Dharma kaya agad niya itong isinugod sa klinik. Nabigla si Dharma sa kanyang nalaman na may cancer si Charlie. Iyon ay dahil sa maling pamamaraan at kung ano-anong gamot ang ginamit ng dog breeder noon kay Charlie. Malala na ang kondisyon ni Charlie at hindi natatagal ang buhay nito, kaya ipinayo ni Ashwin kay Dharma na sulitin na lang niya ang mga oras na kasama pa niya ng buhay si Charlie. Habang papauwi na sila, tulala pa rin si Dharma, mabigat ang kanyang dibdib, hindi niya matanggap na ilang araw na lang ay baka mawala na si Charlie. Pagdating sa bahay, napansin ni Dharma na talon ng talon si Charlie na pinanonood ang Snow sa telebisyon. Naintindihan na ni Dharma kung bakit gustong-gusto ni Charlie ang ice cream, dahil nababawasan ang sakit na nararamdaman ni Charlie kapag nalalagyan ng malamig ang kanyang katawan. At kaya gustong makapunta ni Charlie sa lugar na may snow. Lalong naawa si Dharma kay Charlie dahil lumalabas na mula pa ng makasama niya ito ay mayroon na itong iniindang sakit sa katawan. Kaya nagpasya si Dharma na dalhin si Charlie sa lugar na sobrang malamig. Ibig ni Dharma na bago mawala si Charlie ay maibigay niya ang gusto nito. Umaasa din si Dharma na baka bumuti ang kalagayan ni Charlie kapag tumira ito sa lugar na may snow. Habang naghahanda si Dharma, kusa na ring inihanda ni Charlie ang kanyang mga gamit. Nag-resign sa trabaho si Dharma at inihanda rin ang kanyang motorsiklo sa gagawin nilang paglalakbay ni Charlie. Sa araw ng kanilang pag-alis, bagamat walang sinabi si Dharma kay Adi sa sakit ni Charlie, ramdam ni Dharma ang kalungkutan ng bata na makitang aalis na si Charlie. Nangako na lang si Dharma na babalik agad sila, habang malungkot din na nakatingin si Charlie kay Adi na iyak ng iyak. Ang sumunod na mga araw, tuloy-tuloy nilang tinatahak ang daan mula South India, papunta ng Shimla, ang lugar ng North India na may snow. Habang nasa daan sila, tumawag si Ashwin. Sinabi nitong natuklasan na niya kung sino ang dog breeder ni Charlie. May ipinadalang video din si Ashwin kay Dharma. Nanginig sa galit si Dharma nang makita na kinukunan pa ng video ng dog breeder ang pagmamaltrato noon kay Charlie. Nalaman ni Dharma na malapit lang ang address ng dog breeder sa kinaroroonan nila. Agad itong pinuntahan ni Dharma, lalong nagalit si Dharma nang makita niyang maraming nakakaawang aso na nakakulong sa bakuran ng dog breeder. Nang makaharap ni Dharma ang dog breeder, hindi na ito nakapagpigil. Ilang sandali pa, tinawagan ni Dharma si Ashwin na i-report ni Ashwin ang bahay ng dog breeder sa mga pulis. Samantala, walang naabutan sa bahay ni Dharma si Devika. Nakausap ni Devika ang isa sa kapitbahay ni Dharma, pero dahil galit ito kay Dharma, sinabi nitong masamang tao si Dharma at malupit sa kanyang alagang aso. Tumawag ang boss ni Devika sa kanya, at inutusan itong puntahan ang lugar na may nailigtas na mga aso sa isang malupit na dog breeder. Pagdating ni Devika sa lugar, nakita niya ang dog breeder na inaresto na ng mga pulis. Dahil sa may inilagay noon na tracker si Devika kay Charlie, nagtaka si Devika na nasa malapit lang sa lugar sina Dharma at Charlie. Naghinala si Devika na baka kasabwat ng dog breeder si Dharma. Nagpasya si Devika na sundan si Dharma para iligtas dito ang hawak nitong aso. Nang mga oras na yun, iniwan ni Dharma si Charlie sa labas ng grocery, pero nang lumabas si Dharma sinundan niya si Charlie, na hinahabol ang isang daga hanggang aksidenteng makasira sila ng sasakyan ng mga pulis. Sa presinto na inabutan ni Devika sina Dharma na nakakulong. Sa tulong ni Devika nakalabas agad si Dharma at Charlie, pero dahil sira ang motor ni Devika ay sumakay na lang ito kay Dharma, at para magkaroon siya ng pagkakataon na maitakas niya ang aso kay Dharma. Subalit hindi nagtagal, nalaman din ni Devika ang totoo na si Dharma ang dahilan kaya nailigtas ang mga aso at nahuli ang dog breeder. Humingi ng pasensya si Devika, lalo pang humanga si Devika nang malaman nitong iniwan ni Dharma ang trabaho para lang sa kapakanan ni Charlie.
Sa ilang araw na nakasama ni Devika sina Dharma, nasaksihan ni Devika kung gaano kaganda ang turingan ni Dharma at Charlie. Dumating ang mga kaibigan ni Devika na maghahatid sa kanya sa airport, isa doon ay writer ng travel diaries, hiningi nito ang permiso ni Dharma na ilagay sa magazine ang kwento nila ni Charlie para maging inspirasyon ng lahat. Ayaw man ni Devika pero kailangan na rin niyang magpaalam dahil nag-aalala na rin ang ina nito. Nagpatuloy sa pagbiyahe sina Dharma, subalit ng hapong iyon ay naubusan sila ng gasolina sa isang liblib na lugar. Isang lalaking may alagaring aso na nagngangalang Vamsi ang nagmagandang loob. Pinasakay sila at inimbitahan nito si Dharma na doon muna sa kanila manuluyan. Naikwento ni Vamsi na mas mabuti pa ang kanyang aso dahil hindi siya iniwan, hindi gaya ng kanyang asawa na sumama sa ibang lalaki. Napansin ni Dharma na naging masigla ang kilos ni Charlie, tuwang-tuwa ito sa pakikipaglaro sa aso ni Vamsi. Pansamantalang nakalimutan din ni Dharma ang problema niya kay Charlie. Matapos ang ilang araw, nagpaalam na sina Dharma at nagpatuloy sa pagbiyahe. Sa daan, malimit sa kalsada sila nagpapalipas ng gabi, para makatipid at maibili ni Dharma ng tamang mga gamot si Charlie. Minsan naabutan sila ng malakas na bagyo at walang ibang masisilungan kundi ang lumang bus. Sa bawat simbahan na madaanan nila, walang ibang ipinagdarasal si Dharma kundi ang mawala na ang sakit ni Charlie. Hanggang umabot na sa 2 buwan ang kanilang biyahe, wala ng pera si Dharma na pambili ng gasolina at ilang araw na silang hindi kumakain, kaya napilitan si Dharma na ibenta na lang ang kanyang motorsiklo. At habang napapalapit sila sa kanilang destinasyon, lumalala naman ang kalagayan ni Charlie. Dumating ang araw na makita na nila ang bundok ng Shimla, pero ganun na lang ang gulat ni Dharma, hindi makadaan ang mga sasakyan dahil nagkaroon ng landslide at isinara ng militar ang mga daanan. Nakiusap si Dharma na makadaan sila pero hindi sila pinayagan. Isang opisyal ng militar ang dumating at doon nakiusap si Dharma. Pinatuloy pansamantala sina Dharma sa kampo at pinayagan na makadaan sa susunod na araw. Sinabi ng opisyal na kilala na niya sina Dharma at Charlie dahil nabasa na niya ang kwento nila sa magazine. Naalala din ng opisyal ang kanyang alagang military dog na namatay noon. Madaling araw pa lang, gumawa ng paraan si Dharma para makalabas sila ng kampo. Matyagang inakyat ni Dharma ang bundok. Nang makarating na sila sa lugar na may mga snow, sumigla si Charlie at naglaro sa snow. Masayang-masaya rin si Dharma na sa wakas ay natupad din niya ang gusto ni Charlie. Wala silang inaksayang sandali, inubos nila ang oras sa paglaro. Gabi na nang makabalik sila sa kampo at nagpahinga, kinabukasan nagising si Dharma na wala sa kanyang tabi si Charlie. Nag-aalalang hinanap ni Dharma si Charlie, bumalik si Dharma sa bundok. Hindi tumigil si Dharma sa paghahanap, hanggang makarating siya sa tuktok ng bundok at doon niya nakita si Charlie sa isang kubo na nanghihina na. Umiiyak na niyakap ni Dharma si Charlie. Sinabi ni Dharma na nawala na ang kanyang kapatid, ina at ama, kaya pinakiusapan niya si Charlie na wag munang umalis, dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin kung mawawala pa si Charlie. Itinaas ni Charlie ang kanyang 2 paa. Tanda iyon ang pasasalamat ni Charlie sa lahat ng ginawa ni Dharma. Hanggang dahan-dahan na itong mawala ng buhay. Umiyak nang umiyak si Dharma, matagal niyang yakap-yakap ang itinuring na niyang kapamilya at matalik na kaibigan. Maya-maya may narinig siyang iyak ng isang aso. Nakita ni Dharma sa loob ng kubo ang isang maliit na aso, ang anak ni Charlie. Napangiti si Dharma. Alam ni Charlie na malulungkot ng sobra si Dharma sa kanyang paglisan, kaya iniwanan ito ni Charlie ng bagong makakasama. Nang makabalik si Dharma sa kanilang bayan, nagtayo sila ni Devika ng isang center na mag-aampon sa mga palaboy na aso. Ang Charlie's Animal Rescue Center. Dahil kay Charlie, natutunan ni Dharma ang pahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay ng iba. At ang pagbibigay ng pagmamahal din sa iba ang tanging paraan, para maramdaman ang tunay na kaligayahan. Binabati namin ang magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Wayne Hards, Gayem Ray ng Pangasinan, Archangel Gonzales ng Barangay Valenzuela, Makati City, CRL Republic ng Dubai, United Arab Emirates, Daniel TB, Emiliano Pedregosa ng Abuyog, Leyte, Henry, Kuya Ludes, Ana Rose Reyes ng Singapore, Alejandro Bok Jr. ng Quezon City, Payatas Grab Rider, Alicia Paggauca Antoy, Iran Aray, Makinto Bernali ng Kuwait, Abilino Blog, Leonila Dagupan ng General Santos City, Soban Family, Derek Cho ng Kuwait, Alger Banate ng Kuwait, Aurora Ebina, Juanito Cortez ng KSA Riyadh City, J. Buenviaje, George Kawaling ng New Washington Aklan, Estela de Esclabelles, R.R. Lebanon ng Bucharest, Romania, Pari da Sultan ng Qatar, Christian Arciaga ng Qatar, Ella ng Cebu City, Arco Blogs, The Flayers TV, Lumen Solis, Susan Guzum, Rolski Channel, Adel ng Egypt, Judith Pacol ng Romania, Richard Dale, Uno Pal Amin, Ruben Barro, Eustacio Gonzalez, The Isku Chronicles ng Cambodia, Heinatahing ng Saudi Arabia, Keith Morris,
at Elizabeth Secporaque ng Batangas, Mary Ann Omandam ng Opul Misamis Oriental, Nestor Labayog ng Tarlac City, Imelda Aquino ng Japan, Janet Talati, Kiona Lee Sumalinog, at King Rivo Roy Sumalinog ng Hermosa Bataan, Maria Ofelia ng Tanawan Leyte Eastern Samar, Felix Manlapid, Maribeth Basa ng Davao Occidental, Dante Gulane ng Argao Molave Zamboanga del Sur, Rosalie Arevalo, Guillier de Viejo ng Angola, Sikap at Pray, Rochelle del Rosario ng Oman, Roel Ads ng Saudi Arabia, Alpha Almadi, Susan Abido ng Olongapo City, Butbut Pandan Antiki, Zapwes Kids at sa Fernando Family, Dipatuan na Isner ng Taguig City, Ronel Rojas Channel, Inelin Rolea, Pat Medina ng Mabatang Abukay Bataan, Elsie Lanzo ng Taiwan, Philip Barnekea, Sunshine Robles ng Saudi Arabia, Maria Victoria Lim, Monica Postri, Hilda Penerubia ng South Korea, Mom and Yasmin, Aida Ilaga ng Bahrain, Jojo Romero Dagtay, Alice Pagliawan, Dante Priete, Hazel Rose Espirito, Charlotte Child of God ng Oriental Mindoro, Jenny Magat ng Kuwait, at si Nelson Balyaran. Paumanhin po sa mga hindi nabanggit ngayon sa shoutout, pakiabangan lang po ang inyong shoutout sa susunod nating video. Marami pong salamat, ingat po kayo palagi.